Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa kung saan ay hinatid sa inyo ang tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Excited po ako at masayang-masaya dahil once again ay makasama po kayo at sa loob ng medyo maraming minuto tayo po magsasama-sama at mag-aaral at matuto sa salita ng Panginoon. And of course, muli po maraming salamat sa mga kaibigan natin bagaman sila po at karamihan sa kanila ay nasa labas ng Pilipinas pero tayo po ay sinasamahan ngayong gabi pong ito. At syempre pa, if you're watching on Facebook at sa atin pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe and hit the notification bell so that you won't miss an episode. At nagpapasalamat din po ako sa mga kaibigan natin, mga churchmates natin, mga kapananampalataya natin sa Taytay, ang ating mga kaibigan doon na kasama natin nag-aaral and of course sa buong Pilipinas at binabati natin lahat ng ating mga kababayan. Isang mapagpalang gabi dahil tayo po'y sumasa inyo every night at I should say every Tuesday night at 7:30. So hello sa mga kaibigan natin sa Luzon, Visayas and Mindanao at kami po dito sa Metro Manila at sa may bahaging Batangas. Alam ko inuulan po kami ngayon pero tuloy-tuloy po ang ating gawain. And of course, binabati din natin lahat ating mga kaibigan na kasama nating nanonood at nag-aaral sa buong mundo. Binabati natin ang ating mga kaibigan sa US, sa Canada, sa Hong Kong, sa Japan, sa Israel. Meron tayong mga kaibigan dyan sa Africa, sa Qatar. Hello at good morning, good evening at good afternoon. At hindi nga po tayo pinaghihiwalay ng sistema ito dahil salamat sa social media, sa technology ito tayo po ay pinagsasama-sama. Anuman pong oras kayo naroroon, tayo po ay magkakaisa at mag-aaral ng salita ng Panginoon sa araw pong ito. And muli po, binabati natin ang lahat ng mga kaibigan natin, especially mga baguhan nating kaibigan. Marahil kayo po ay first time na dumako sa ating programa. This is once again Solution with Laverne Ducot and that is me. Ako po inyong makakasama ngayon at dalayan ko po na ako po ay huwag niyong iiwanan dahil tinitiyak ko po sa inyo mapapagpala kayo sa ating mapapakinggan. At tayo po ay binuksan awiting Yahweh from the 40th 40th year album ng Papuri Music Ministry. Yes, actually may 40 taon na po ang Papuri Music Ministry at inawit po ang awiting isinulat ni Miss, I should say, na akin pong kaibigan na muwi na sa piling ng Panginoon, si Miss Zerdy Francisco, Yahweh Elohim. At this time, ito po ay inawit mula sa original na awitin ni Miss si Ate Cathy Amaka. So, ayun kumanta po naman na napakinggan natin ngayon lang ay mula naman kay Cathy naman, Cathy Go Umali ng Victory Worship po. So, napakaganda din po ng kanyang version ng Yahweh Elohim. And of course, ang awiting yan ay may kinalaman sa ating mga pag-uusapan, which is of course sa ating pong message for tonight is entitled simply Yahweh. Amen and amen. But before that, gusto ko muna pong ipag-anyaya po sa inyo atin pong mga t-shirts na kung saan ay kung kayo po naniniwala sa ating mga ibinabahagi sa ating programa, available po ang mga t-shirts natin. Atin pong theme sa church ay Occupy Till I Come, and yung isa naman ay Raise Grace. Yun po yung aming advocacy for our campus ministry for only 499 pesos. Hindi po natatapos dyan. Meron pa tayong t-shirts na kung saan yung pong mga awiting aking sinulat for Papuri 23 na Babalikan Mo Ako ay available din po. At yung atin pong pinakabagong isunulat at naisama sa Papuri 25 na Cruise ay available din po for only 499 pesos. So please, kayo po ay makipag-ugnayan sa amin kung kayo po interesado at makabili ng mga t-shirts na ito para atin pong ipakalat ang mensahe ng salitaan ng Panginoon. Amen. So once again, sa mga nagnanais pong bumili, just message us sa atin pong Facebook page, Solution with Laverne Ducot. At ngayong gabi, binabati ko po lahat ng ating mga kaibigan at gusto ko lang pong isa-isahin sila bagaman hindi ko kakayanin. So hello and happy watching kay Sister Andeng San Andres, kay Sister Lilibet Ignacio Cristobal, kasama rin natin, of course, si Brother Alan Laksina, si Rohano, ang napakagwapong hubby ni Sister Andeng. Hello, and of course, kasama rin natin si Brother Makoy Alcantara, and of course, binabati natin si Sister Jackie
ang mga kaibigan natin at kasama natin sa church part po ng Praise and Worship team. At hello kay Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo mula sa Nueva Vizcaya. At inantabayan na natin kailan tayo imbitahan ni Pastor Willie na makatungo doon sa kanilang lugar. Maraming salamat din kay Sister Norma Vitales who is watching right now, and of course kay Kuya Gio Cuneta Belino. Maraming salamat sa ang ganda nung aking natanggap na regalo from him. A vision. Ganda. Thank you, Kuya Gio. At binabati rin po natin sila, Sister. Sino pa ba? Parang nalingat ako. Gigi Cristobal Mendoza. Hello, kapatid. Hope to see you soon. Salamat din po sa mga nanonood ngayon. Sino pa ba? Binabati natin si Brother Andres Mendoza. Yan, maraming salamat po for joining us tonight. Sister Luz Peralta. Sino pa ba? Si Eman. Parang nakita ko si Eman nanonood sa ngayon. Sister Maylene Magade, of course, from Qatar. Yan. So, hello sa kanilang family, kay Brother Roy at sa kanilang mga anak. Maraming salamat for joining us tonight. And kaibigan, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating programa, pwede po ba ako maglambing? Pwede po ba yan? Paki-share po yung ating broadcast ng sa gayon mas malawak po at mas marami po ang naaabot at nang sa gayon ay sila rin po ay matuto sa ating mga pag-uusapan sa loob ng medyo maraming minuto. Of course, sa atin pong katanungan for tonight, gusto natin kayo po ay sumagot din at gusto natin maging interactive. So, this is our question for tonight. Who is Yahweh? Who is Yahweh? So, pakilagay po yung ating mga kasagutan ng sa gayon ay malaman po natin kung ano ba yung inyong mga saloobin, kuro-kuro, at yung talagang tinatayo ninyong paniniwala. Dito po yan sa ating pag-aaral ngayong gabi. Siyempre pa, sa inyong programang at tayo po ay nagbabalik, and this is Solution with Laverne Duhot, and of course that's me. At maraming salamat po for joining me tonight. Binabati rin natin. Para nakita ko si Brother Philip. Nandito rin si Brother Philip. Hello, bro, kumusta ka na dyan sa Taiwan? We missed you. At salamat din. At kasama natin tonight sino pa ba? Ayun, si Sister Norma, nandito na kasama natin. So please mga kaibigan, pakikalat po natin ating pag-uusapan because really this is important. And of course, happy watching. Mapagpalang gabi. Hindi ko alam kung gabi rin sa kanila. Kay Sister Merly Estacion Pilapil. Maraming salamat po for joining us tonight. So, ang ating pong message for tonight is entitled Yahweh. At ang ating pong question, of course, may kinalaman kay Yahweh. So, once again, this is our question for tonight. Pwede kayong sumagot. Who is Yahweh? So, simulan po natin. At kilalanin natin kung sino nga ba si Yahweh. Alam niyo po sa unang aklat ng Biblia, which is of course Genesis, mababasa po natin in chapters 1 at saka until 2. Until sa verse 3. Mababasa po natin ang pangalan ng Diyos. Kasi sa English, God lang sa Tagalog, Diyos. Pero meron pong mga attributes po dito at ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang si Elohim. Mababasa po natin yan. Ano ba ibig sabihin ng pangalang Elohim? Creator or God the Creator. Diyos na manilikha. So ito po ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo. So ito po ang gusto niya ipakilala sa atin. Samantala pagdating naman po sa Genesis chapter 2 pa rin, but in verse 4, iba na po niyang ipinakilala ang kanyang sarili. At alamin natin kung ano ba ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili bilang ating Diyos. Genesis chapter 2 verse 4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. So mula po sa God, nabasa natin in Genesis chapters 1 at chapter 2 until verse 3, pakilala po siya bilang God or Elohim. Ano ibig sabihin ng Elohim? Nabasa po natin pag sinabi Elohim, Diyos na manilikha or God the Creator. Samantala, pagdating po sa verse 4 onwards, nabasa natin kanina, nagsimula tayo sa verse 4 at mamaya itutuloy-tuloy po natin sa verse 7. Mula po sa God, naging Lord God. So, hindi lang basta Lord, but Lord God. Ano po yung
nagkaroon po dito ng pagbabago. Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. So, ibig sabihin po na Lord, so wikang Hebrew ay Jehovah or Yahweh. Yes. Ang tetragrammaton po nito, pag sinabing tetragrammaton, the four-letter Hebrew theonym, kasi wala pong vowel ang Hebrew for Yahweh. Y-H-W-H or Y-H-V-H. That's a tetragrammaton Hebrew. Four-letter po ito. So, ibig sabihin, Lord, pag sinabing Lord, siya po ay nagpapakilala bilang ating covenant-keeping God. Kasi pag binasa na po natin in verse 7 ng Genesis chapter 2, nilikha na po niya unang tao. So, dito po may tuturing na siya at pinapakilala niya kanyang sarili bilang isang Diyos ng pakikipag-ugnayan o Diyos ng pakikipagrelasyon, the covenant-keeping God. Dahil mababasa po natin sa mga susunod na talata. Kumbaga ay ipinapakilala po ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Hindi lang basta Elohim, hindi lang basta Diyos na manlilikha, hindi lang God the Creator. Kundi siya po isang Diyos ng pakikipag-ugnayan sa tao, pakikipagrelasyon na punong-puno ng awa, biyaya at pagmamahal. Dahil siya po ay si Jehovah or Yahweh, the covenant-keeping God. Pakakatandaan po natin yan. At alam niyo po yung pong pangalang Yahweh or YHVH or yung tetragrammaton or the four-letter Hebrew YHVH. Alam niyo po ba, nung tayo po, bawat isa sa ating mga nilikha ng Diyos, nung tayo po ay nilikha sa unang araw na tayo po ay nabigyan ng buhay, until sa pinakahuling panahon na tayo po ay narito sa mundong ito at lilisanin natin ang mundong ito. Alam niyo po ba, ito yung kauna-unahang pangalan at salita na ibinibigkas ng tao na hindi niya alam at kahuli-hulihang salita na iuusal niya sa kanyang kamatayan. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala nga pong vowel po ito, no? YHVH or YHWH. So, paano po ito binabasa? Alam niyo kung paano kapag tayo po'y humihinga. Nung araw na tayo po'y binigyan ng buhay ng Diyos. Pag nag-inhale po tayo, that's yeah. Then pag exhale, weh. So, ito po ang napakagandang makapangyarihang kapahayagan sa atin. So, ibig sabihin, nagbigay po ng buhay talaga sa atin ang hininga ni Yahweh. So, nangyayari po ito yung unang araw na tayo po ay nabigyan ng buhay hanggang sa kahuli-huli ang panahon ng ating buhay dito sa lupa. Ito pa rin po yung ating salita o pangalang babanggitin. So, paano natin ginagawa po ito? Kapag humihinga tayo, inhale, that's yeah. And then, pag in-exhale po natin, weh. So doon pa lang, nakikita natin at nararanasan po natin ang kapangyarihan ni Yahweh sa ating mga buhay. So ganyan po makapangyarihan ng pangalang Yahweh na nagpapaalala po sa atin na siya po si Yahweh ating Panginoon or Lord, capital L-O-R-D. Dahil kung babalikan po natin ang unang aklat ng Biblia, isinulat po sa unang pagkakataon ng pangalang marapat na itawag po sa kanya ng likhain niya ang unang tao. Ito po yung sinasabi ko kanina. Nagkaroon po ng pagbabago. Hindi lamang po niya pinakilala kanyang sarili bilang Diyos na manlilikha, bagkus isang Diyos ng pakikipag-ugnayan, a covenant-keeping God. Let's read Genesis chapter 2, verse 7 this time. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So doon natin natanggap yung buhay na mula sa Diyos. Yeah. That's inhale. Binibigkas mo na yung yeah. And then when you exhale, weh. Wow. So napansin niyo po sa talatang ito, yung word o yung pangalan, Lord. That's Jehovah or Yahweh. So if you've noticed, yung pagkakasulat po dito, it's Lord God. Nauna po yung Lord God. Hindi po God, Lord. Alam niyo kung bakit? Of course, our God is the creator of everything. Siya po ang manlilikha. Is the possessor of heaven and earth. Amen. Pero kauna-unahang pagkakataon, bagaman ito po ang una niyang ginawa, pero mas naisin po niyang kilalanin siya ng tao bilang nakikipagkasunduan na Diyos. Kaya po inuna niya yung Lord God. Di ba? Pag pinupuri natin siya, yung nakasulat sa Biblia, Lord God, hindi po God Lord. Even po sa Tagalog, tinatawag po natin siya, hindi namang Diyos Panginoon, bagkus ay Panginoong Diyos. Because He wants to be known as a covenant-keeping God. Kasi gusto niya malaman ng tao na naisa niya magkaroon ng relasyon sa iyo. Amen and amen.
At ito nga po ang naisin ng Diyos dahil mahal na mahal ka ng Diyos. So ito po yung gusto ng Diyos at itawag natin sa Kanya, Panginoong Diyos. Lord God. Yahweh Elohim. Kaya po yun yung song natin kanina na napakaganda. Alam niyo po yung pangalang Yahweh sa mga Hudyo, ito po ay pinaka-iingat-ingatan nila dahil ang tingin nila at talagang ito po ay itinuturing nilang napakabanal na pangalan. Instead of saying Lord or Yahweh, tinatawag po nila ang Diyos bilang Adonai. Ganon po nila binibigyan ng sobrang paggalang ang pangalang ito. Kaya po para sa akin, ang pangalang Yahweh ay marapat po nating bigyan talaga ng marapat na papuri at pagsamba at paggalang. Amen. At meron pa po mga kapahayagan ang pangalan na ating pang mapagmahal na Diyos na mababasa po natin at bibigyan po natin ng tuon itong mga talata mula sa Psalm 91. 2 verses lamang po ito, pero makikita natin ang dami pong mga pangalan dito na kung saan ay nagsasaad na kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Na kailangan po nating malaman bilang mga mananampalataya at hindi lang natin dapat malaman, dapat na uunawaan din po natin ang bawat pangalang ito. So we'll study verses 1 and 2 ng Psalm 91. So, samahan niyo po ako at mayaman po itong pag-aaralan natin. Psalm 91, verse 1, let's start with this verse. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang unang pangalan po ng Diyos na binanggit sa Psalm 91, verse 1, ay, ganda po nito, El Elyon. Come on, say this with me. El Elyon. Ay, ibig sabihin po ng El Elyon meaning God Most High or Most High God. Ito po ay nangahulugan na ang ating pong Diyos na sinasamba ay wala nang iba pang Diyos na mas hihigit pa o mas tutumbas pa sa Kanya dahil siya po ang lumikha ng langit at lupa. He is the possessor of heaven and earth according to Genesis 14 verse 19. So basahin po natin ang talatang ito. And He blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. Amen. Yun po ibig sabihin ng El Elyon. Come on, say this with me. El Elyon, God Most High. Amen. So ito pong pagpapakilala niya sa atin, bilang mga nag-aaral ng salita ng Panginoon sa Psalm 91 verse 1. At ikalawa naman, hindi po siya nananatili lang na God Most High. Siya rin po ay tinuturing natin at kinikilala natin na bilang Almighty God. So let's read once again. Psalm 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High, that's in Hebrew, El Elyon, shall abide under the shadow of the Almighty. In Hebrew, yung Almighty po, it's Shaddai. Amen. Pag sinabi nating Shaddai, the God who blesses you with more than enough, more than that you can contain. Ibang tipong pag siya po nagpala sa atin, talaga namang hindi natin kakayanin. Bagaman tayo nga po, ipinapaalam sa atin dito ng Diyos, tayo bilang mga tao, meron tayong kakulangan, at hangganan, samantalang si Shaddai, si El Shaddai, siya po ang Diyos na hindi pagkukulangin sa kanyang kakayahan at kayamanan. Amen to that. So let's go back to Psalm 91 verse 1. Ito po yung magandang paalalahanan natin ating mga sarili. So yung dalawang pangalan po dito, once again, let's go back to this verse. He that dwelleth in the secret place of the Most High, that's El Elyon in Hebrew, shall abide under the shadow of the Almighty. The Almighty. Yung Almighty po in Hebrew, it's Shaddai. Amen and amen. Now, dito naman tayo sa second verse ng Psalm 91. Verse 2 tayo. So sa ikalawang talata, may dalawang pangalan po ang Diyos na gustong ipahayag din po sa atin bilang siya si Jehovah or Yahweh, the covenant-keeping God. Once again, it's the holiest name of the Lord, the name Jewish scribes treat with great reverence. Instead of calling God Yahweh, they call Him Adonai. Kasi nga po, pinakaiingat-ingatan po nila. Napakabanal po ng pangalang Yahweh. Kaya talagang hindi ko matanggap sa mga napakinggan ko na si Yahweh daw po ay sinungaling, mamamatay tao, at magnanakaw. At saka evil. Hindi ko talaga matanggap. Because even po ang mga Hudyo, whenever they call God, hindi nga nila mabanggit yung Yahweh. Because they call Him Adonai. Now, let's go to the second verse ng Psalm 91. Dito na po tayo. I will say of the Lord,
Nakita niyo po ito, L, capital O, capital R, capital D. He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Yung pong Lord po dito, capital L-O-R-D. In Hebrew, it's Yehovah or Yahweh. Samantala, yung God naman po dito, Elohim. God, the Creator. Diyos na manglilikha. Amen. So, Jesus, I would like to, for you to see this, ang ganda po nito, for you to think about, mga kaibigan. Alam niyo po ba, ang pangalan Jesus sa wikang Hebreo ay Yeshua. It actually means Yahweh saves. So, Jesus' name in Hebrew, Yeshua, actually means Yahweh saves. Now, bakit po kailangan natin malaman po ito? Because this is really powerful. Because every time na binabagit po natin yung Yahweh, or sa tetragrammaton, yung 4 letters po, YHVH or YHWH. Kapag binabanggit po ninyo ang pangalang Jesus, it means Yahweh saves. So nararanasan po natin yung healing. Amen. Kaya pala, kapag tayo po, when we pray, kapag nagbubuntong hininga ka pa lang, di ba meron tayong mga ganong prayer? Hindi mo alam, nagpipray ka na pala. You are confessing Jesus or you are confessing the name Yahweh. So pag sinabi natin, it means, Lord, I need saving from you. Kapag meron kang kakulangan, financially, napapaganong ha, di ba? Yahweh. So, ibig sabihin, dapat po, you have to be conscious na you're praying already. Sinasabi mo, Yahweh saves. In the name of Jesus, you're confessing, Yahweh saves. And of course, provision will come. At kung meron po kayong mga kaaway na dumarating sa inyong mga buhay, di ba napapabuntong hininga tayo? We're confessing Jesus, and it actually means Yahweh saves. Amen. Amen. So whatever saving you need, Jesus is the answer. For His name means Yahweh saves. Ang galing. So hindi po pala nagkataon na nilagay po ito ng Panginoon, because babalikan ko po yung sinasabi ko kanina, sa panahon na tayo po nagkaroon ng buhay. At saka huli-huling panahon na ating buhay, ano po yung pangalang ating inuusal? Yahweh pa rin. Paano natin sinasabi? When you inhale, that's Yah. Pag nag-exhale ka, weh. So pangalan po ng ating Panginoong Diyos ang ating binabanggit. Sa unang araw na tayo po nagkaroon ng buhay. At saka huli-huli ang panahon ng ating buhay dito sa lupa. Yahweh pa rin. Amen. Ganun po, makapangyarihan. Now, bakit po natin kailangan malaman at maunawaan ang pangalang Yahweh or Yehovah? Or sa tetragrammaton, yung Hebrew 4 letters po nito na YHVH or YHWH. Because, pag tinignan po natin, yung ibig sabihin po ng YHVH, the name of God in the Hebrew Bible, it translates as the existing one. So this is true to think about. May abes pakilagay natin. Pag sinabi natin Yehovah or Yahweh, it's translated as the existing one. The primary meaning of Yehovah or Yahweh is derived from the Hebrew word, the Hebrew word Hava. Meaning, pag sinabing Hava, to be or to exist. This denotes as a God who reveals Himself unceasingly. Kasi gusto talaga ipakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, sa atin. He is our covenant God. Lord, Yud-Heh, Vav-Heh, Yahweh. So this, once again, truth to think about. God's name is a reflection of His being. He is the only self-existent or self-sufficient being. That is the essential meaning of the tetragrammaton Yahweh or YHVH or YHWH. Kung bakit kailangan po natin malaman at maunawaan ang pangalang Yahweh or ito yung YHVH or YHWH ay dahil He is existing. Amen. And He wants to be known. Yung kanyang pangalan, the name that is above every name. Basahin po natin ang Philippians chapter 2 verses 10 till 11 this time. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. I believe with all my heart that Jesus is Yahweh Himself. Hindi po siya evil. He is Yahweh Himself. Now, yung pong Yahweh,
Of course, wala po siyang vowels, no? Tetragrammaton YHVH. Alam niyo po ba, sa wikang Hebreo, yung Y po stands for Yud. Ano yung Yud? Yung Yud po is the 10th letter in the Hebrew alphabet that signifies a hand. Now, pag binabasa po natin itong Hebrew word, it's from left to right. Kagaya po nitong aking suot na damit. This is Yud, Hey, Vav, Hey. Hindi ba kita? Yan, dito. Yan pala, no? Ito yung salitang Yahweh. Yung tetragrammaton niya. It reads from left papunta sa right. Yud, Hey, Vav, Hey. Now, ito pong letters, kada letter o bawat letra ng Hebrew alphabet, meron po siyang pinipicture. Meron po siyang sinisignify. Kagaya po nung Yud, it's a picture of a hand. Kamay. Yung Hey naman, once again, isa-isa natin. Yung Yud, it's the 10th letter in the Hebrew alphabet. That is a picture of, it signifies a hand. Tandaan nyo po ito, It's a hand. Yung ikalawa naman, makikita nyo, Hey. Yung Hey, it's the 5th letter in the Hebrew alphabet that signifies grace. Naalala nyo po ba si Abraham? Si Abraham pa siya. And then, pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan. Nilagyan po ng Hey, from Abraham to Abraham. Ano po ibig sabihin ng Abraham? Father of many nations. Pangako po sa kanya ng Diyos ito. Yung asawa niya, na si Sarai, tinanggal po yung I. Kasi yung pangalan pong Sarai, it means dominant woman. Kaya nga po talagang mababasa natin sa kasaysayan ni Sarai at saka ni Abraham, talagang pinangunahan ni Sarai sa pagdedesisyon itong si Abraham at hindi po magandang kinahinatnan. Sabi ni Sarai, inutusan niya si Abraham na sipikin ang kanilang katulong. Anong sabi ni Abraham? Yes, dear. Kaya nagkaroon ng hindi magandang pangyayari, na disgrasya tuloy. Now, mula po sa pangalang Sarai, pinalitan po ito ng Diyos. Tinanggal yung I, pinalitan ng Hey. Hey, once again, is the 5th letter in the Hebrew alphabet, which means grace. Amen. So, from Sarai, from a dominant woman, siya po ay naging Sarah. Wow, ano ibig sabihin ng Sarah? Kasi yung Sarai, doon nanggaling yung word na sire, or chief. Kaya po medyo nung panahong Sarai at Abraham pa sila, si Abraham medyo hindi po niya na-exercise yung kanyang pagiging lalaki. Ang nangunguna sa kanilang pamilya, yung kanyang asawa. Kaya hindi ho magandang kinahinatnan yung kanilang buhay. Pero nung pinalitan po ng Diyos ang pangalan ni Sarai, from Sarai to Sarah, nagkaroon po ng grace si Sarah. Amen. She became princess. Nagpasakop na po siya kay Abraham. And, as we all know, nabasa po natin sa kasaysayan, nung nangyari po mga bagay na ito, doon po isinilang ang promised child sa kanila na si Isaac. Amen. So once again, yung Hey, it's the 5th letter of, in the Hebrew alphabet, it means grace. Amen. And then, yung pong Vav naman, kasi dalawang Hey po ito makikita ninyo. Makikita nyo rin sa screen. Yung Vav naman, yung 3rd letter sa tetragrammaton na YHVH, Yahweh, kasi wala nga po itong vowel. Yung ibig sabihin naman po ng Vav. Vav is the 6th letter in the Hebrew alphabet that signifies a nail. Naalala nyo po, biblical numerics po, 6. It's the number of men. So dito, pako. Naalala ko, meron ako nakitang isang logo, 3 Vav. It's the number of 666. So ito po yun. It's a picture of nail. And then, once again, yung last letter po ay Hey. So, Yud, Hey, Vav, Hey. Yan po in Hebrew. So, ano po ibig sabihin ng Yud, Hey, Vav, Hey? Ito po ay Yahweh. Kung atin pong bibigkasin para maintindihan natin. Yud, Hey, Vav, Hey, it means Jesus' hand. Yung Yud po dito, it's Jesus' hand of grace. That's Hey, was nailed. Yung Vav, in grace. So, si Jesus po, pinapakita po yung pangalan pong Yahweh, pinapakita po dito kung bakit ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak. And this is the gospel. Kaya pala, Yahweh stands for Yud,
Yud, Hey, Vav, Hey. Yung Yud, that's Jesus' hands of grace was nailed in grace. Wow. So that's the name Yud, Hey, Vav, Hey stands for. So ibig sabihin, ang kamay na ating Panginoon, that's Yud of grace. Ang kanyang kamay na punong-puno ng biyaya ay ipinako, Vav, tuon dahil sa kanyang biyaya para sa atin. Amen. Kaya po ang pangalang Yahweh, I believe, when you speak the name Jesus, confessing the name Jesus, of course in Hebrew, once again, Jesus is Yeshua. It actually means Yahweh saves. So every time you say Jesus, kapag ikaw ay may sakit, you are saying, Yahweh save me, or Yahweh is my Lord, my Savior. Amen and amen. So napakamakapangyarihan po ng pangalang ito. Now bilang pagtatapos, bigyan tugon na po natin yung ating question. Let's go back to our question for tonight. Who is Yahweh? This is our solution. At pwede niyo pong picturean yung ating solution for tonight. The name Jesus is Yeshua in Hebrew, which contains an abbreviation for Yahweh, or YHVH, or Yud Hey Vav Hey, the name of God in Hebrew. So the name Jesus literally means Yahweh is our Savior, or the Lord saves. Amen. Napakamakapangyarihan po ng pangalang ito. At hindi po marapat na sasabihin ng ibang nagkiklaim na si Yahweh ay sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao. Hindi po yun. It's a lie. Yan po ay kasinungalingan. So every time you confess the name of Jesus, the name that is above every other name, you are calling God Himself to save you. Yun pala, ibig sabihin, ano? So saving you is Jesus' job description. Doon po siya mahusay. Kaya po ang pangalan niya, Jesus in Hebrew, Yeshua. Amen. So whatever the challenge or circumstance, whatever the crisis you are in, pwedeng finances po yan, physical, may sakit po kayo, or emotional, you can call on the name of Jesus, and Almighty God Himself will save you. Because once again, Jesus in Hebrew, it's Yeshua. It means, it's actually and literally means Yahweh saves. Pag sinasabi mo Jesus, Yahweh saves. So yung Yahweh, sa tetragrammaton, yung 4-letter po, wala kasi siyang vowel. Yud, Hey, Vav, Hey. Once again, yung Yud stands for the hand. Yung Hey, it signifies grace. Yung Vav, it's the nail. Once again, yung last letter po is Hey, it's Hey, once again, grace. So pag binasa natin, the Lord's hand, Jesus' hand of grace was nailed in grace. Amen and amen. So that is Yahweh, Jesus Himself. Amen. So mga kapatid, I pray na nakita po natin that really napakayaman po ng salita ng Panginoon. And sabi nga po ng Biblia, tayo po ay mag-ingat talaga. No? Kasi may nagtanong po sa akin, Pastor, paano natin malalaman if a pastor is really teaching the word of Christ, if that pastor is really teaching the gospel? Simple lamang po ito. Gaya pa na sinasabi ko lagi sa aming church at sa atin pong Bible study. Ang gospel po, hindi po ito pagbibigay ng practical teachings, or it's not all about practical living. Ang gospel po, hindi po pagbibigay ng 7 keys or 10 ways to prosper or whatever. Ang tawag po dito ay mga motivational talks lang po or inspirational talks. Hindi po ito marapat sa church because this is not the gospel. The gospel, according to Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, sabi niya po sa talatang ito, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Pag sinabi nating gospel, hindi po ito tungkol sa mga motivational talks na pangkaraniwan. Pag sinabi natin motivational talks, pag napakinggan nyo, na ma-motivate kayo ng speaker. Nagbibigay siya ng mga practical insights for you to follow and to obey. Pag nagawa mo yon, aayos ang buhay mo, marahil. Pero pag sinabi natin gospel, hindi po nakatutok doon sa motivational speaker. Hindi po sa tao. Pag sinabing gospel, once again in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, it should be
pointing to the man and his manner. The man, Jesus Christ, yung manner po niya and his finished work on the cross. So dun po, i-magnify dapat ng pastor yung kanyang itinuturo sa pulpito. Now, ito po ba ay motivational talk or inspirational talk? No. That pastor is giving you the gospel. Once again, sabi ni Apostle Pablo, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So, ibig sabihin, yung pastor po na nagtuturo, hindi po siya nagtuturo lang ng practical living. Hindi po. Ang tinuturo niya, it's all about Jesus, the man, and the manner. And Him crucified. Dapat nakafocus sa taong si Kristo. Hindi po sa atin. Hindi po sa mga ginagawa ng preacher, ng pastor. Hindi po na-magnify yun. Hindi niya ibibigay yung mga ganitong bagay, 10 keys, 10 ways to do for you to be blessed by God. Hindi po yung gospel. Hindi po gospel yung good manners and right conduct. Hindi po. Produkto po yun ng gospel. But the gospel, it's all about Jesus, the man, and Him crucified, the manner. Yung kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So, mafi-filter po natin, makikita natin if that preacher or if that pastor is really teaching you the gospel. Because alam niyo mga kapatid, pag sinabi natin the gospel, hindi po nakafocus sa tao. Akala natin gano'n ang gospel. At napakarami po ngayon, maraming simbahan. Ito po yung sinasabi ko na may pagmamahal. Kasi po, kaya po natin dinidiscuss po ito. Kasi marami pong naliligaw, akala nila, ang gospel po, it's all about the 10 Commandments. Hindi rin po. Ito po yung tinalakay natin last Sunday. Kung gusto niyo pong balik-balikan yung ating message last Sunday tungkol po sa covenants. Kasi marami po mga pag-uusap niya, may mga confusion sa ilan sa mga kapatiran. Hindi lang na-reconcile ang Old Testament dahil ayon sa kanila, ayon po sa ilang tagapagturo, yung Old Testament God daw ay mabagsik, punong-puno ng puot at galit. Samantala, yung Diyos naman sa New Testament ay punong-puno ng awa at biyaya at pagmamahal. Hindi nila ma-reconcile tuloy. I would say they've invented a doctrine marahil or inadapt nila yung doctrine ni Marcion na magkaiba raw po yung Diyos ng Old Testament na si Yahweh kay El Elyon. Hindi po ito totoo. Because once again, the name Jesus in Hebrew, it's Yeshua. It actually means, it's literally means Yahweh saves. So, isa lamang po ang Diyos natin. Isa po si El Elyon, isa si Yahweh. And Jesus is full man and full God Himself. Amen. So mga kapatid, ito po ang paalala ko po sa inyo para po ma-filter po natin, malaman natin if the pastor listening to is really giving you the gospel. Dapat po nakafocus siya sa isang tao who is Jesus Himself. That man and His manner and Him crucified. Pinagbiyayaman po yung mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. And then, after 3 days, He was raised by God from the dead. And then, inaantabayanan po natin ang kanyang muling pagbabalik. Pero kapag yan pong preacher na yan, hindi po kompleto itong ingredient na ito, na si Kristo po ay inilaan ng Diyos sa atin para magdusa at mamatay. And then, after 3 days, nabuhay maguli. And then, sa hinaharap, inaantabayanan po natin ang kanyang muling pagbabalik. Kapag wala po iyang mga elementong yan, alam na po natin na ibig sabihin. Dahil po marami po sa ngayon, mga kapastoran, hindi na naniniwala sa rapture. So, importante po ito. And I believe, if you have the Holy Spirit in you, mararamdaman po naman natin kung ang nagtuturo po ay nagbibigay sa atin ng gospel. So, kaibigan, importante po ito because it's a matter of life and death. So, maraming salamat po for joining me tonight. And kung kayo po ay naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please pakikalat po itong ating broadcast tonight. Kasi po, nang sa gayon, marami pong mga kapatiran natin ang mapawi na marisolbahan na ang mga confusion na ito. So kaibigan, kung kayo po ay first time at napagpala sa ating mga pinag-uusapan at gusto mo maranasan si Yahweh sa iyong buhay, gusto mo maranasan ang kanyang pagliligtas, sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised by God from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako, ibig sabihin kailangan niyo buksan ang inyong mga labi. This is how faith operates. Buksan ang inyong mga labi, kaalinsabi ng inyong mga puso. At atin pong ipahayag na at paniwalaan, sabihin natin na kailangan natin ng tagapagligtas. Si Jesus, si Yeshua. Dahil ang pangalan po niya, Yahweh saves. Amen. At maniwala po sa ating mga puso na hindi po siya nanatiling patay. Because after 3 days, siya po ay binuhay ng Diyos.
kapag ito po'y pinaniwalaan natin, ikaw ay maliligtas. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, Ama, Aba, o Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, inihahayag na aking mga labi, binubuksan aking puso, at tinatanggap po si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa kanyang kamatayan, naniniwala po ako na winasak na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, siya po ay muli mong binuhay mula sa kamatayan. Bilang patunay na ako'y pinaging tapat mo sa iyong harapan. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo po ay ligtas na. Amen at amen. At kung ano man po ang inyong mga pangangailangan, karamdaman, kakulangan sa buhay, banggitin niyo lamang po ang pangalang Jesus. And in Hebrew, once again, that's Yeshua. At si Yeshua po, He is expert in saving. So every time you confess the name of Jesus, you're confessing Yahweh saves. Amen. Kung may pangangailangan ka sa kagalingan, Yahweh saves. Kung may pangangailangan ka sa provision, Yahweh saves. Anything, anumang saving ang kailangan mo, whenever you speak the name of Jesus, that actually means Yahweh saves. Amen. So mga kapatid, gusto ko naman pong kausapin ngayon, ikaw na mga kapatid na natin at marahil kayo po may kalituhan. Gaya po ng sinabi ko kanina, paano natin i-filter ang isang pag-aaral, ang isang nagtuturo? Hindi po practical living ang gospel. Hindi po. Ang itinuturo po ng gospel, it should be focused on the man, Jesus, and the manner, what He has done on the cross. Once again, sabi po ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kapag motivational talk lang po ang inyong pinapakinggan or inspirational talk na nakafocus dun sa speaker at dun sa kanyang mga inspirasyon, that is not the gospel. It should be focused on Jesus and His finished work on the cross. Kapag yun po ang sinasabi at itinuturo ng inyong pastor, he is giving you the gospel. So I would like to pray for you. Ano man pong confusion po iyan, ay papawiin po ng salita ng Panginoon. Let's pray. Aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyo, Aba, sa pagbibigay po sa amin ng paglilinaw ng isipan. Dahil, Panginoon, alam namin, ang iyong salita ay hindi po magbibigay ng confusion. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay madaling unawain sa pamamagitan at tulong ng Banal na Espiritu. Bakit po kami mahihirapang unawain po ito? Kayo ang nagsulat. Kung ang tao po ang nagsulat, mahihirapan kami. Pero salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Aba. Dahil kayo po ang nagsulat at sa tulong at sa pamagitan po ng kapahayagan ng Banal na Espiritu, anuman pong pagdududa at alinlangan ay pinapawi mo na sa isipan ng kapatid na ito. Maraming salamat, O Diyos, that every time we speak the name of Jesus, we declare that Yahweh saves. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng aming mga nararanasang kabutihan ay nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kamay ng iyong anak na si Jesus, na punong-puno ng biyaya, ay naipako sa biyaya. And that is Yud He Vav He. That's the name of Yahweh. Salamat sa iyo, O Diyos. Purihin ka. Ito po aming pupuri at panalangin na may pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Yes, it's 8:15 in the evening. Ang bilis ng oras at inilaan ko pang oras ito para basahin naman at bigyan ng panahon yung ating mga kaibigan. At muli po sa ating huling bahagi ng ating programa, yes, still this is Solution with Laverne Ducot. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Pero wag po kayo alis. Gusto ko munang balikan yung ating mga kaibigan na nagbigay po sa atin ng mensahe. Sabi ni Sister Merlin Estacion Pilapil. Kaya pala, napalitan ng pangalan ni Abraham to Abraham. Hindi, from Abram to Abraham, kapatid. Ang H pala ay may meaning. Thanks po, Pastor. Yes, that's grace. Amen. Salamat. Sabi ni Sister Maylene Catalino Magadia, siya lang ang bida, si Jesus at ang kanyang tinapos sa krus. Yan po ang true gospel. Amen to that, Sister Maylene. Maraming salamat po. At salamat din sa ating mga kaibigang kasama natin
sila Brother Andres Mendoza, Sister Dolores Santa Ana, kumusta po kayo? Miss na namin kayo. Sister Sally Jeronimo Rayo. Sister Sally, praise God, we're praying still for Brother Sito kung nanonood po siya sa ngayon. And of course, kay Nanay Feli, ang butihing nanay po ni Brother Joel. Hello, Nanay Feli. We pray kayo po'y pinagaling na ng Panginoon. Amen and amen. Binabati rin natin Sister Leonora Dacumos. At sabi niya, amen. Nandyan din, maraming mga nag-message po sa atin. Salamat sa mga kapatid natin. Pastor Willie Piongson Laigo, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, amen, sabi niya. Sister Linlen Macaraeg, maraming salamat po sa inyo. Amen. Hindi ko na mabasa yung iba eh. Alam niyo po, napaka-importante po talaga na tayo po meron pong regular na Bible study. Of course, the gospel is all about Jesus, Jesus and His finished work on the cross. Sabi ni Pastor Willie Tiongson Laigo. Salamat din kay Brother Ricky Losito, nakasama natin tonight. Hello kay Principal Ellen. Miss na namin kayo. Kumusta po kayo, mga kapatid natin dyan sa Taytay? Kay Sister Anna, kay Brother Ewat, at ang kanya pong hubby. At binabati rin natin Sister Nika and Brother Jason Encarnacion. And of course, amen, sabi ni Sister Maylene de la Cruz Gale. Nakakatakot po ang doctrine ng Marcionism, sabi ni Brother Andres Mendoza. And salamat po kay Brother Jun Malyari. Salamat, Pastor. The Word of God is very rich. Ang sarap mag-aral with you. Maraming salamat, Brother Jun. Alam ko, sila ay nasa ibang bansa eh. Di ba na sa Netherlands or Switzerland? Sila Brother Jun Malyari. Hello po sa inyo dyan. And binabati natin si Sister Becky Amber Medea, Sister Arlene Cancino, Allen sa Sebale. Sister Allen, babae ito. And salamat kay Sister Daloy Nosis and Sister Jackie Alcantara. Salamat po, Pastor Laverne. Salamat din for joining us tonight, Sister Jackie. And Brother Edison Salcedo Iguis. Amen, amen. Maraming salamat din kay Sister Luz Peralta. Nandiyan din Donald Potingan. Aba, si Brother Donald mula pa sa Baguio. Hello, maraming salamat po for joining us tonight. Eva Rose Pacol, amen. Thank you, Lord. Si Brother John Paul Songson, kapatid. Maraming salamat for joining me tonight. And a good and blessed day po, Pastor Laverne. And Pastora Jo, mula kay Sister Carmelita Mendoza Hanoras. Mula naman sa Angono, Rizal, kung hindi ako nagkakamali. Hello, kamusta po kayo? At may papabasa sa akin si Mrs. Sige. Sino ba dito na? Si Brother Redemptor. Thank you, Pastor Laverne, for the message. Lead. You are a blessing to many. God is good. Amen. Kapatid, si Brother Redemptor and the rest of the Angeles GIG. God is good. Barkada po yan eh. Miss na namin kayo. We hope to see you soon. Hello din kay Brother Henry at kay Maling. At binabati rin natin ang butihing wife ni Brother Redemptor, si Sister Jack David. Maraming salamat. Of course, binabati rin natin Sister Lori Ibanez Amistad. Yahweh saves. Amen. Importante po yan ha. Tandaan natin ha. When you confess the name Jesus, actually, and literally, you are saying Yahweh saves. Or Yahweh is your Lord and Savior. Amen. Avic Dadula, salamat po for joining us tonight. Si Brother Jonathan Banag Texon. And sino pa ba? Sister Morena Lagisma Silapan. Sister Lynn Noriega. Sister Emily Sumabong, thanks po sa mga new insights. Sister Emily, True Gospel, sabi niya, Sister Emily Sumabong. Ang galing ha. Gaya kanina, we still have time, no? Yung palang Yahweh, no? Yung tetragrammaton niya, yung 4-letter alphabet po niya. Yud, Hey, Vav, Hey, yung YH, PH. Ibig sabihin pala nun, no? Yung Yud, kamay. Yung Hey, it's grace. And yung Vav, it's the nail. So, Jesus says, hand of grace was nailed in grace. Kaya hindi natin pwedeng sabihin o hindi natin dapat masamain ang pangalang Yahweh. Or whenever we say Yahweh, actually wala nga siyang vowel. Kaya sinasabi natin siya every time we breathe in and breathe out. Inhale, yeah. And exhale, weh. Oh, grabe. So ibig sabihin, kumukuha talaga tayo ng buhay from Him. Amen. And thank you po, Pastor, sabi ni Sister Aden Sabel.
And thank you po, Pastor, sabi ni Sister Leonora Dacumos. Please po mga kapatid, if you are blessed with this message, kasi marami po nako-confuse, please po paki-share po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, because I believe this is really important. Marami po mapapagpala. Salamat, Brother Joel Brayo. Yan. Okay. Si Brother Jun Malyari ay tiga Ireland. Wala akong tinamahan. Sabi ko, Netherlands, Switzerland, sa Ireland pala. Maraming salamat po dyan sa inyo. Amen. Sister Lani Marvin Mariel, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin tonight. At marami pang iba. Nako, tayo po ay nasa uling bahagi na ating programa. And once again, aking pong paglalambing para po maraming matuto. Pakishare po yung ating broadcast tonight. At maraming salamat po sa aming mga kaagapay. Kayo po iyon. Sa ating mga kapartner sa ministry, kayo po iyon. At salamat po at patuloy nyo ipinapanalangin nating gawain para ito po ay magtuloy-tuloy. At tayo po ay nasa 5 taon na. Isipin nyo sa biyaya po ng Panginoon. Consistent po tayo sa biyaya ng Panginoon. Nagkakaroon pa rin po tayo ng Bible study online. So please po, pakiipamalita po natin ito. And as we end, sa ngalan po na aking buong pamilya, kasama ko ngayon, sila po yung mga kasama namin sa ministeryo at natutuwa talaga ako. I would like to leave you this verse found in 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that is you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.